Ang mga salitang iyon. 7 taon na ang lumipas, ngunit naririnig pa rin ni Ara ang mga ito sa kanyang isipan, malinaw na para bang kahapon lang sinabi. Ang bawat pantig ay isang punyal na patuloy na nakabaon sa kanyang puso, isang laso na hindi kailanman nawala ang bisa. Nakatayo siya noon sa labas ng pinto ng apartment ni Marco, hawak ang isang supot ng mamahaling kape na paborito nito. Isang sorpresa. Isang munting regalo para sa lalaking sa loob ng ilang linggo ay nagparamdam sa kanya na siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa malamig na kahoy ng pinto, narinig niya ang boses nito mula sa loob, malakas at walang pakialam, nakikipag-usap sa cellphone. Relax, pair. It's just this bit of fun. Alam mo na, pampawala ng stress sa trabaho. Napatigil si Ara. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Sinundan iyon ng isang maikling tawa, isang tawang dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy tunog ng isang pagtataksil. Isang simpleng babae lang. Mabait naman pero seryoso. Hindi iyon ang plano. My mother would kill me. Isang simpleng babae lang. Pampawala ng stress. Hindi iyon ang plano. Ang supot ng kapeng hawak niya ay biglang nanlamig, kasabay ng panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang lahat ng matatamis na salita, ang lahat ng mainit na yakap, ang lahat ng pangako na nabuo sa kanyang isipan, lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang mga paa ay tila walang bigat. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo, ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Hindi doon. Hindi para sa isang lalaking ang tingin sa kanya ay isang laro lamang. Doon nagsimula ang lahat. Sa isang nasirang pangako at sa isang pusong dinurog. At makalipas ang 2 linggo, sa harap ng isang salamin sa isang maliit na banyo, 2 pink na linya ang tahimik na nagpatunay na ang kasinungalingang iyon ay magkakaroon ng 2 pinakamahalagang katotohanan sa kanyang buhay. Mama! Taya ka! Ang sigaw na iyon, puno ng buhay at kagalakan, ang humila kay Ara pabalik sa kasalukuyan. Iwinaksi niya ang mapait na alaala at ipinako ang kanyang tingin sa pinagmulan ng kanyang lakas. Sa gitna ng isang parke na naliligo sa ginintuang sinag ng hapon, ang kanyang kambal, sina Leo at Liam, ay naghahabulan paikot sa isang malaking puno ng akasya. Ang kanilang mga halakhak ay musika sa kanyang pandinig, ang tanging lunas sa mga sugat na hindi nakikita. Umupo siya sa isang bangko at niyakap ang kanyang bag dito. Sa maliit na mundong binuo niya para sa kanila, siya ay ligtas. Sila ay ligtas. Malayo sa anino ng isang si Marco de Leon. Dahan-dahan lang, mga anak, paalala niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Leo, ang mas malakas at mas bibo sa dalawa, ay tumigil sa pagtakbo at lumapit sa kanya, hinihingal. Mama, pagod na po ako. Pwede po bang mag-ice cream? Bago pa man siya makasagot, si Liam, ang kanyang mas mahinahon at mapagmasid na anak, ay lumapit na rin at umupo sa tabi niya, isinandal ang ulo sa kanyang braso. Ako rin po, Mama. Hinaplos ni Ara ang buhok ng dalawa. 7 taon. 7 taon ng pag-aaruga, pagtatrabaho at pagtatago. Bawat araw ay isang laban, ngunit bawat ngiti mula sa kanila ay isang tagumpay. Sila ang kanyang obra maestra, ang kanyang dahilan para mabuhay. Sige na nga, sabi niya, natatawa. Pero isang scoop lang, ha? Baka ubusin ninyo ang sweldo ni Mama. Ang paglalakad nila patungo sa nag-iisang sorbetero sa parke ay puno ng kwentuhan. Ngunit habang papalapit sila, isang tanawin ang pumukaw sa atensyon ni Leo. Isang ama ang buong pagmamahal na pinupunasan ang tsokolet sa bibig ng kanyang anak. Mama, biglang tanong ni Leo, ang kanyang boses ay maseryoso na ngayon. Si Papa po, ganoon din po ba siya ka-sweet? Napatigil si Ara sa paglakad. Ang tanong na laging bumabalik, gaano man niya ito pilit na iwasan. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Liam sa kanyang kamay. Tumingala ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala, tila alam nito na ang tanong na iyon ay nagdudulot ng sakit sa kanilang ina. Lumuhod si Ara para magpantay sila ni Leo. Hinawakan niya ang pisngi nito. Kailangan niyang magsinungaling. Muli. Ngunit ito ang pinakamabait na kasinungalingan na kaya niyang ibigay. Anak.
Ang papa ninyo siya ang pinakamabait na taong nakilala ko, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Kaya nga siguro kinuha na siya agad ni Lord. Kailangan na siya sa langit para maging anghel ninyo. Nakita niya ang panandaliang lungkot sa mga mata ni Leo, na agad na palitan ng pag-unawa. Tumango ito. Okay po, Mama. Ang swerte po pala namin, may anghel kami sa langit. Tumayo si Ara, isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang puso ay tila dinudurog. Hindi ninyo siya anghel, mga anak. At sana, hindi ninyo na kailanman malaman kung sino talaga siya. Ang gabi ay dumating ng may dalang kapayapaan. Pagkatapos ng hapunan at ng isang kwento tungkol sa mga bituin, ang kanyang kambal ay mahimbing nang natutulog. Pinagmasdan sila ni Ara, ang kanilang mga dibdib ay marahang tumataas at bumababa sa iisang kumpas. Ang mukha ni Leo ay may determinasyon kahit sa pagtulog. Ang kay Liam naman ay payapa, tila walang inaalala sa mundo. Nakikita niya ang kanyang sarili sa kanila, ngunit hindi maipagkakaila ang mga bakas ni Marco, ang hugis ng kanilang panga, ang paraan ng pagkurba ng kanilang mga pilikmata. Isang paalala na habang buhay niyang dadalhin. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid, iniwang bahagyang bukas ang pinto. Naupo siya sa maliit nilang sofa, ramdam ang pagod sa kanyang mga buto. Ito ang kanyang buhay. Isang tahimik na routine ng sakripisyo at pagmamahal. At kontento na siya rito. Ito lang ang kailangan niya. Ngunit may mga bagay sa mundo na hindi kayang kontrolin ang pagmamahal ng isang ina. Isang mahinang tunog ng pag-ubo mula sa silid ang nagpaangat ng kanyang ulo. Normal lang iyon. Ngunit sinundan ito ng isa pa, mas malakas, mas tuyo. Tumayo si Ara, isang biglaang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa pinto. Nakita niyang si Liam ay nakaupo sa kama, hawak ang kanyang leg. Anak! Anong problema? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Mama ni. Ang boses ni Liam ay hirap at mahina. Ang sikip po. Sa isang iglap, nasa tabi na niya si Ara. Hinawakan niya ang noo ng anak. Hindi ito mainit. Ngunit nang masilayan niya ang mukha nito sa liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto, ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang kanyang anak ay maputlang maputla. Ang mga labi nito ay nagsisimula ng mangitim. Liam. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa takot. Mama, nahihilo po ako di. Iyon ang huling mga salitang narinig niya. Sinubukan ni Liam na abutin siya, ngunit ang mga mata nito ay biglang pumikit. Bago pa man makakilos si Ara, ang munting katawan ng kanyang anak ay nawalan ng lakas, dumula sa kanyang mga braso, at lumagapak sa sahig. Isang nakabibinging katahimikan. Walang paggalaw. Napatigil ang paghinga ni Ara. Ang buong mundo niya ay huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging dagundong ng sarili niyang puso. Liam! Ang sigaw na sa wakas ay kumawala sa kanyang lalamunan ay hindi tunog ng isang ina. Ito ay tunog ng purong, dalisay na takot. Anak ko! Liam! Ang katahimikan. Iyon ang pinakakakatakot na tunog sa buong mundo. Ang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na kalabog. Ang katahimikan ng isang munting katawan na hindi gumagalaw sa sahig. Sa loob ng isang segundo na parang walang hanggan, nanigas si Ara. Ang kanyang isipan ay ayaw tanggapin ang nakikita ng kanyang mga mata. Ngunit ang purong takot ng isang ina ay mas malakas kaysa sa anumang pagtanggi. Liam! Gumapang siya patungo sa anak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya ito mahawakan ng maayos. Anak, gumising ka. Liam, nak. Kausapin mo si Mama. Inilapat niya ang kanyang tainga sa dibdib nito. Mayroon. Isang mahinang-mahinang tibok, halos hindi maramdaman, ngunit naroon. Buhay. Buhay pa ang anak niya. Ang katotohanang iyon ay nagbigay sa kanya ng isang biglaang, desperadong lakas. Binuhat niya si Liam. Hindi niya ininda ang bigat nito. Sa sandaling iyon, kaya niyang buhatin ang buong mundo kung kinakailangan. Nagising si Leo sa kanyang sigaw. Nakaupo ito sa kama, kinukusot ang mga mata, ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Mama! Anong nangyayari kay Liam? Magbihis ka, Leo. Bilis, utos ni Ara, ang boses ay basag at nagmamadali. Hindi niya magawang tumingin sa mga mata ni Leo.
Natatakot siyang makita ng anak ang takot na nakapinta sa kanyang mukha. Ang sumunod na mga minuto ay isang magulo at nakalilitong pagkilos. Pagkuha ng wallet at mga susi, pagsusuot ng tsinelas, paglock ng pinto, lahat ay ginawa niya na parang isang makina, habang ang kanyang isip ay sumisigaw ng iisang panalangin. Diyos ko, wag po. Wag po ang anak ko. Sa labas ng kalsada, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, sumigaw siya para sa isang taxi. Ang bawat segundong paghihintay ay isang pagpapahirap. Sa wakas, isang taxi ang huminto. Sa ospital, Manong. Pinakamalapit na ospital. Pakibilisan po, sigaw niya habang maingat na inihiga si Liam sa kanyang mga hita. Si Leo ay umupo sa tabi niya, tahimik at nakayakap sa kanyang braso. Ang biyahe ay isang malabong imahe ng mga ilaw ng syudad. Hindi napansin ni Ara ang daan. Ang kanyang buong atensyon ay nasa mukha ni Liam, sa maputla nitong mga labi, sa bawat mababaw na paghinga nito. Paulit-ulit niyang hinahaplos ang pisngi nito, bumubulong ng mga salitang pampalakas loob na para sa kanyang sarili, higit pa kaysa para sa kanyang anak. Pagdating sa emergency room, isang grupo ng mga nurse at doktor ang sumalubong sa kanila. Agad nilang kinuha si Liam mula sa kanyang mga braso at isinaka isa-isang stretcher. Ma'am, ano po ang nangyari? Tanong ng isang nurse. Bigla na lang po siyang bumagsak. Nahihilo daw po siya tapos nawala na siya ng malay. Sagot ni Ara, ang mga salita ay hirap lumabas. Okay, ma'am. Dito na lang po muna kayo. Kami na po ang bahala. Isang pinto ang nagsara sa harap niya at bigla wala na siyang magawa. Ang kontrol na pinilit niyang hawakan ay biglang nawala. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng isang pasilyo, kasama si Leo na mahigpit pa ring nakakapit sa kanya. Ang maliwanag na ilaw at amoy ng antiseptic ay tila sumasakal sa kanya. Pakiramdam niya ay siya naman ang hindi makahinga. Ang mga upuan sa waiting area ay malamig at matigas. Bawat minuto ay tila isang oras. Bawat yabag ng paa sa pasilyo ay nagpapatayo ng kanyang balahibo, umaasa at kasabay na natatakot na baka iyon na ang doktor. Si Leo ay nakatulog na sa kanyang kandungan, pagod sa biglaang gulo at takot. Hinaplos ni Ara ang buhok nito. Paano niya sasabihin kay Leo kung hindi niya itutuloy ang isiping iyon? Magiging okay si Liam. Kailangang maging okay siya. Empress Cruz. Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang matandang doktor, may salamin sa mata at malungkot na ekspresyon sa mukha, ang nakatayo sa harap niya. Mabilis na tumayo si Ara. Ako po. Kamusta po ang anak ko, Dok? Stable na po siya sa ngayon, sabi ng doktor, isang maliit na sinag ng pag-asa. Pero kailangan po natin siyang i-admit. May mga nakita kami sa initial blood tests niya na kailangan naming suriin ng mas malaliman. Ang pag-asa ay mabilis na napalitan ng panibagong kaba. Ano po iyon, Dok? Ano po ang nakita ninyo? Masyado pa pong maaga para sabihin, ma'am. Kailangan muna nating tapusin ang lahat ng tests. For now, ililipat na namin siya sa pediatric ward. Pwede na po ninyo siyang makita roon. Ang susunod na 2 araw ay isang impyerno ng paghihintay. Iniwan niya si Leo sa kanyang kaibigang si Selena, na agad dumating para tulungan siya. Si Ara ay hindi umalis sa tabi ni Liam. Pinanood niya ang pagkuha ng dugo, ang pagpasok ng mga hilain, ang mga pagbisita ng iba't ibang espesyalista. Bawat isa ay may dalang bagong tanong na wala namang malinaw na sagot. Sa 3 araw, tinawag siyang muli ng doktor sa isang maliit at tahimik na opisina. Sa pagkakataong ito, alam ni Ara sa bigat ng hangin sa silid na ito na ang sandali ng katotohanan. Umupo siya sa tapat ng doktor, ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ginawa na namin ang lahat ng pagsusuri, Jim F. Cruz. Panimula ng doktor, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Kasama na po ang bone marrow aspiration. At mayroon na kaming diagnosis. Huminga ng malalim si Ara. Ano po iyon, Doc? Ang anak ninyo, si Liam, ay mayroong aplastic anemia. Isang pangalang hindi niya maintindihan. Ano po iyon? Ito ay isang rare at seryosong kondisyon kung saan ang bone marrow niya, ang pabrika ng dugo sa loob ng kanyang mga buto, ay hindi gumagawa ng sapat na bagong blood cells para sa kanyang katawan. Kaya siya laging maputla, madaling mapagod at nawalan ng malay.
Ang kanyang katawan ay hindi kayang suportahan ang sarili nito. Ang bawat salita ng doktor ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mundo niya ay nagsimulang umikot. May mailunas po ba? Tanong niya, ang boses ay isang bulong na lamang. Mayroon, sagot ng doktor, at sa isang saglit ay gumaan ang dibdib ni Ara. Ngunit ang kasunod na sinabi nito ang tuluyang dumurog sa kanya. Ang pinakamabisang lunas para sa severe aplastic anemia ay isang bone marrow transplant. Transplant. Isang salitang naririnig lang niya sa mga pelikula. Kailangan niya ng donor, pagpapatuloy ng doktor. Isang taong may bone marrow na tugma sa kanya. Kadalasan, ang pinakamagandang pagkakataon para makahanap ng perfect match ay mula sa isang kapamilya. Isang kapatid o isa sa mga magulang. Ang hangin ay tuluyang naubos sa baga ni Ara. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang isipan. Isa sa mga magulang. Siya. At ang ama ni Liam. Ang ama na hindi alam na mayroon siyang anak. Ang ama na ang huling alaala niya ay mga salitang puno ng panlilibak. Isang simpleng babae lang. Hindi iyon ang plano. Empress Cruz. Nakikinig po ba kayo? Tumingin si Ara sa doktor, ngunit hindi na niya ito tunay na nakikita. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Marco. Ang ngiti nito. Ang tawa nito. At ang kasinungalingan sa mga mata nito. Paano? Paano niya gagawin ito? Pagkatapos ng 7 taon ng pagtatago, ng pagbuo ng isang pader sa paligid ng kanyang puso at ng kanyang mga anak, kailangan niyang sirain ito ngayon. Para humingi ng tulong sa taong nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit. Ang pride niya. Ang galit niya. Ang sakit niya. Lahat ay sumisigaw sa loob niya na huwag. Ngunit pagkatapos ay nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Liam. Ang maputla nitong mukha. Ang nanghihina nitong katawan. Ang buhay ng kanyang anak. Walang pagpipilian. Wala siyang karapatang mamili. Ang buhay ni Liam ang nakataya. Sa gabing iyon, pagkatapos magpaalam kay Selena na mananatili muna sa ospital, umuwi si Ara sa kanilang apartment para kumuha ng ilang gamit. Ang katahimikan ng bahay ay mas nakabibingi kaysa dati. Ang mga laruan sa sahig, ang maliit na sapatos sa tabi ng pinto, lahat ay isang paalala ng buhay na maaaring mawala sa kanya. Binuksan niya ang isang lumang kabinet. Sa ilalim ng mga nakatuping damit, may isang maliit na kahon. Ang kahon ng mga alaala na pinilit niyang kalimutan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Naroon ang ilang litrato nila ni Marco, mga tiket sa scene, isang tuyong bulaklak. At sa ilalim ng lahat, naroon ito. Isang maliit, puting card. Marco de Leon, AA. Cardiothoracic Surgery. De Leon Medical Center. Nanginginig niyang kinuha ang card. De Leon Medical Center. Ang ospital na pag-aari ng pamilya nito. Ang lugar kung saan ito naghahari. Ang lugar kung saan kailangan niyang pumunta para magmakaawa. Hawak ang card, naupo siya sa gilid ng kama. Ang bigat ng desisyon ay halos magpaguho sa kanya. Ang pagbabalik sa buhay ni Marco ay parang pagharap sa isang halimaw mula sa kanyang nakaraan. Ngunit para kay Liam, haharapin niya ang kahit anong halimaw. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinitipan niya ang numero ng ospital na nakasulat sa card. Bawat numero ay isang hakbang palapit sa nakaraang pilit niyang tinakbuhan. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Liam. Pinindot niya ang call button. Isang serye ng mga ring ang tumunog sa kabilang linya, bawat isa ay isang malakas na kabog sa kanyang dibdib, nagbabadya ng isang paghaharap na babago sa kanilang lahat. Ang operating room ay ang tanging lugar kung saan nararamdaman ni si Marco de Leon na mayroon siyang ganap na kontrol. Sa loob ng mga puting pader na ito, walang lugar para sa emosyon. Walang puwang para sa mga multo ng nakaraan. Tanging ang tiyak na galaw ng scalpel, ang ritmikong tunog ng heart monitor, at ang absolutong pangangailangan para sa perpeksyon. Ang puso sa kanyang harapan, bukas at tumitibok sa ilalim ng matinding liwanag, ang kanyang kaharian. Dito, siya ang batas. Siya ang tagapagligtas. Suction, mahinahon niyang utos, hindi inaalis ang kanyang tingin sa maselang coronary artery bypass na kanyang ginagawa. Yes, Dolphy, sagot ng nurse.
Sa loob ng 4 na oras, ang kanyang mundo ay lumiit sa espasyong iyon na maisukat na ilang pulgada lamang. Ang lahat ng ingay sa labas, ang mga obligasyon, ang mga inaasahan, ang walang katapusang boses ng kanyang ina, ay naglaho. Dito, siya si E. De Leon, ang henyo ng cardiothoracic surgery. Hindi siya anak, hindi kasintahan, hindi isang taong may pusong minsan na ring nabasag. Isa lamang siyang instrumento ng siyensya. Closing, anunsyo niya matapos ang huling tahi. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang maririnig mula sa kanyang team. Isa na namang buhay ang nailigtas. Isa na namang tagumpay. Ngunit sa sandaling lumabas siya ng operating room at hinubad ang kanyang surgical mask, ang pakiramdam ng kontrol ay unti-unting naglalaho. Ang bigat ng tunay na mundo ay muling bumabalik sa kanyang mga balikat. Naglalakad sa mahabang pasilyo ng De Leon Medical Center, ang ospital na itinayo ng kanyang lolo at ngayon ay pinamumunuan ng kanyang ina, pakiramdam niya ay bawat pader ay may mga mata. Ang mga pagbati ng staff, "Good morning, J.C. De Leon, galing niyo po, sir," ay hindi nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, kundi isang paalala lamang ng pangalang kanyang dinadala. Isang pangalang may kaakibat na gintong haula. Pagpasok niya sa kanyang opisina, isang malawak na silid na may tanawin ng buong syudad, ang unang bumuwad sa kanya ay hindi ang kanyang sekretarya, kundi ang isang babaeng may matikas na tindig at matalim na tingin. "Mama," sabi niya walang emosyon. Si Doña Elvira de Leon ay hindi ngumiti. Bihira itong umiti. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa mamahaling porselana, maganda, ngunit malamig at walang buhay. "Natapos na ang operasyon mo," sabi nito, hindi isang tanong kundi isang pahayag. "Magaling." Ngayon, pag-usapan natin ang isang mas mahalagang bagay. Umupo si Marco sa kanyang leather chair, alam na kung ano ang susunod. Kung tungkol ito sa dinner kasama ang mga Sandoval, nasabi ko na ang sagot ko. At ano ang sagot na iyon? Isang hindi na naman tumaas ang kilay ni Doña Elvira. Marco, si Beatrice Sandoval ay isang magaling na doktor. Ang pamilya niya ay mahalagang partner ng ospital. Ang isang pagsasanib ng ating mga pamilya ay magpapatibay sa ating legasya. Hindi mo ba nakikita iyon? Ang nakikita ko ay isang business transaction, hindi isang kasal, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may pahiwatig ng bakal. At pagod na ako sa mga plano mo para sa akin. Isang maikling, mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elvira. Plano? Kung hinayaan lang kitang sundin ang sarili mong plano noon, baka buhay pa si Isabel. Ang pangalan. Parang isang suntok sa sikmura. Kahit ilang taon na ang lumipas, ang pangalan ng kanyang namatay na fiancé ay may kakayahan pa ring magpatigil ng kanyang paghinga. Isang imahe ang mabilis na dumaan sa kanyang isipan, basag na salamin, ang tunog ng nagkikiskisang metal, at ang huling, mahinang tibok ng pulso ni Isabel sa ilalim ng kanyang mga daliri. Nanigas ang panga ni Marco. "Huwag mong gamitin ang pangalan niya, Mama." "Bakit?" "Dahil masakit." "Ang katotohanan ay laging masakit, Marco," git ni Elvira, lumalapit sa kanyang mesa. "Minahal mo siya at nawala siya. Marahil ay panahon na para tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kaya mong kontrolin. Kaya hayaan mong tulungan kita." Ang pagsama kay Beatrice ang tamang desisyon. Hindi na sumagot si Marco. Alam niyang walang saysay ang pakikipagtalo. Hinayaan na lang niyang tapusin ng kanyang ina ang gusto nitong sabihin. Pagkaalis nito, naiwan siyang mag-isa sa katahimikan ng kanyang opisina. Ang mga salita nito ay umuukit sa kanyang isipan. Baka buhay pa si Isabel. Ang bigat ng pagkakasala. Ito ang kanyang parusa. Ito ang dahilan kung bakit ibinaon niya ang kanyang sarili sa trabaho. Ito ang dahilan kung bakit isinara niya ang kanyang puso sa lahat. Dahil ang huling beses na nagmahal siya, nagtapos ito sa trahedya. Hindi na niya hahayaang mangyari ulit iyon. Isang text message ang pumasok sa kanyang personal na cellphone. Isang numero na hindi pamilyar. "Es De Leon, kailangan ko po kayong makausap. Agad. Tungkol po ito sa isang bagay mula sa nakaraan. Naghihintay po ako sa lobby ng ospital." Kumunot ang noo ni Marco. Isa na namang pasyente na sinusubukang lampasan ang sistema? O baka isa sa mga reporter na gustong makakuha ng scoop? Karaniwan, hindi niya ito papansinin. Ngunit mayroong kakaiba sa mensahe.
Isang bagay mula sa nakaraan. Dahil sa pagod sa pakikipagtalo sa kanyang ina, at sa isang bahagi niya na gustong takasan ang mga alaala ni Isabel, nagdesisyon siyang bumaba. Kung sino man ito, mabilis niya itong tatapusin. Pagbaba niya sa malawak na lobby ng ospital, iginala niya ang kanyang mga mata. Mga pasyente, mga pamilya, mga staff. Walang sinumang kakaiba. Aalis na sana siya nang may isang babaeng dahan-dahang tumayo mula sa isang upuan sa gilid. Nakatungo ito noong una, ngunit nang iangat nito ang kanyang mukha, napatigil si Marco. Ang oras ay tila bumagal. Ang ingay ng lobby ay naglaho. 7 taon. 7 taon na ang lumipas, ngunit kilalang-kilala niya ang mukhang iyon. Ang mga matang dati puno ng ningning. Ang mga labing dati madalas niyang halikan. Ngunit ngayon, ang mukhang iyon ay nababalot ng pagod, pighati, at isang desperasyon na hindi pa niya nakikita dati. Ara. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong, isang multo mula sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon. Si Ara Cruz. Ang babaeng bigla na lang naglaho na parang bula. Ang babaeng simpleng babae na sinabi niya sa kanyang kaibigan sa telepono. Ang mga salitang iyon. Bumalik ito sa kanya, kasama ang isang biglaang matinding hiya. Dahan-dahang lumapit si Ara, bawat hakbang ay tila isang malaking pagsubok. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Ang mga mata nito ay namumula, tila kanina pa umiiyak. Marco, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Hindi alam ni Marco kung ano ang sasabihin. Ano ang ginagawa nito rito? Pagkatapos ng 7 taon? Libu-libong tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Bakit ito umalis? Saan ito nagpunta? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naunahan na siya nito. Pinilit ni Ara na salubungin ang kanyang tingin. Huminga ito ng malalim, tila nag-ipon ng lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. At sa isang boses na basag ngunit malinaw, binitawan nito ang mga salitang magpapaguho sa mundong maingat niyang binuo. Marco, kailangan ka ng anak mo. Napatanga si Marco. Ang kanyang isipan ay nablangko. Ang tibok ng kanyang puso, ang puso na alam niya kung paano ayusin, ay biglang tumigil. Aano? Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Ara ay sa wakas ay bumagsak. May anak ka, Marco, pag-ulit nito, ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang kaluluwa. May mga anak tayo. At ang isa sa kanila mamamatay siya kung hindi mo siya tutulungan. Ang mga salita ni Ara ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Marco. Sa isang iglap, ang maingay na lobby ng De Leon Medical Center ay nawala ng tunog. Ang kanyang isipan, na sanay sa lohika at siyentipikong katotohanan, ay biglang naging isang magulong blanko. Imposible, ang unang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ito ay isang depensa, isang pader na mabilis niyang itinayo upang protektahan ang kanyang sarili mula sa isang katotohanang napakalaki para harapin. Tiningnan niya si Ara, ang galit at pagdududa ay nag-aapoy sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng 7 taon, babalik ka at ito ang sasabihin mo. Anong gusto mo? Pera. Ito ba ay isang uri ng pangingikil? Ang bawat salita ay kasing talim ng kanyang skalpel, idinisenyo para sumugat. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mukha ni Ara, isang mabilis na kislap bago ito napalitan ng isang pagod na determinasyon. Wala akong hinihinging kahit ano sayo, Marco, sagot ni Ara, ang boses ay basag ngunit matatag. Buhay lang ng anak ko. Anak natin. Kung pera lang ang habol ko, sana noon pa kita ginulo. Pero hindi ko ginawa. Ngayon lang ako lumapit dahil wala na akong ibang pagpipilian. Ang kanyang sinseridad ay mas masakit kaysa sa anumang kasinungalingan. May isang maliit na bahagi sa isipan ni Marco, isang alaala ng lambot ng mga labi ni Ara at ng init ng kanyang mga yakap na bumubulong na baka totoo ang sinasabi nito. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Ang kontrol. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Patunayan mo, sabi niya, ang boses ay malamig at may otoridad. Isang faith test. Ngayon din gagamitin ko ang lahat ng impluensya ko para makuha ang resulta sa lalong madaling panahon. Hanggat wala ang resulta na iyon, para sa akin, isa ka pa ring estranghero na may isang hindi ka panipaniwalang kwento. Isang tango lang ang isinagot ni Ara, isang tahimik na pagsuko sa kanyang kondisyon.
Ang kawalan nito ng pagtutol ay mas lalong nagpahirap sa kalooban ni Marco. Habang naglalakad sila sa pasilyo patungo sa laboratorio, ang bawat isa ay nakabibingi. Ang tunog lamang ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ang maririnig. Si Marco, na dati naglalakad sa mga pasilyong ito na may pakiramdam ng pagmamay-ari, ay ngayon ay parang isang estranghero sa sarili niyang teritoryo. Ang isipan niya ay puno ng mga tanong. Paano kung totoo? Paano kung mayroon nga akong mga anak? Bakit niya ito itinago? Bakit siya umalis? Ang huling tanong ang pinakamasakit. Naalala niya ang kanilang huling linggo, ang mga ngiti, ang mga pangarap na nagsisimulang mabuo. At pagkatapos, bigla na lang wala na. Isang paglalaho na walang paliwanag, na iniwan siyang may galit at isang maliit, itinatagong kirot. Ngayon, ang sagot ay maaaring nasa harap niya lang. Pagkatapos ng mabilis na proseso ng pagkuha ng sample mula sa kanila at sa batang si Liam, sinabihan silang maghintay. Naiwan si Ara sa isang upuan sa labas, habang si Marco ay hindi mapakali. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makita. Naglakad siya patungo sa pediatric ward, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa bawat hakbang. Huminto siya sa labas ng isang silid na may salamin sa pinto. Sumilip siya. At ang nakita niya ay isang tanawin na habang buhay na ukit sa kanyang kaluluwa. Sa kama, nakahiga ang isang batang lalaki, ang balat ay maputla, may hilay na nakakabit sa kamay. Si Liam. Sa tabi nito, sa isang upuan, ay may isa pang batang lalaki. Malusog. Masigla. Ang buhok nito ay magulo, ang mga mata ay kumikinang habang ipinapakita nito ang isang laruan sa kapatid. At ang mukha nito. Diyos ko, ang mukha. Para siyang sinalamin. Ang hugis ng kanyang mga mata. Ang matigas na linya ng kanyang panga. Ang paraan ng pagmuso nito habang nagko-concentrate. Hindi ito isang simpleng pagkakahawig. Ito ay isang kopya. Isang maliit, buhay na kopya niya. Isang malamig na takot at pagkamangha ang gumapang sa kanyang gulugod. Ito ay totoo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo ito kahit wala pang resulta. Ang tingin niya ay bumalik sa batang nasa kama. Ang kanyang anak. Ang kanyang anak na may sakit. Ang kanyang anak na maaaring mamatay. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman noon, isang halo ng matinding pagsisisi, at isang mabangis na proteksyon, ang biglang bumuhos sa kanya. 7 taon, isip niya. 7 taon silang nawala sa akin. Bumalik siya sa kanyang opisina, ngunit hindi niya magawang mag-concentrate sa kahit anong papeles. Ang imahe ng 2 bata ay nakatatak sa kanyang isipan. Makalipas ang 2 oras na parang 2 dekada, tumunog ang kanyang telepono. Ang laboratorio. De Leon, hawak ko na po ang resulta. Bumaba siya na parang isang taong papunta sa kanyang sariling hatol. Kinuha niya ang selyadong sobre. Ang kanyang mga kamay na kayang mag-opera sa isang bukas na puso nang hindi nanginginig, ay bahagyang nangatal. Sa loob ng kanyang opisina, binuksan niya ito. Ang mga salita at numero sa papel ay teknikal, ngunit iisa lang ang kahulugan ng mga ito. Probability of paternity, 99.9%. Ibinaba niya ang papel. Napasandal siya sa kanyang upuan, napahilamos sa kanyang mukha. Ang pader na itinayo niya ay gumuho. Ang galit ay naglaho. Ang natira ay ang bigat ng isang hindi maikakailangang katotohanan. Ako ang ama, bulong niya sa katahimikan. May mga anak ako. Ang unang emosyon ay hindi saya, kundi isang napakalalim na lungkot. Para sa 7 taon na nasayang. Para sa 2 batang lumaki na walang ama. At para sa isang babaeng mag-isang pinasan ang lahat, dahil sa isang kasalanang hindi niya matandaan kung paano niya nagawa. Ngunit ang lungkot ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Isang anak niya ang nanganganib. At bilang isang De Leon at bilang isang ama, tungkulin niyang iligtas ito. Hindi na siya kumatok. Pumasok siya sa opisina ng kanyang ina na parang isang bagyo. Si Doña Elvira ay nag-angat ng tingin mula sa mga papeles, nagulat sa bigla ang pagpasok niya. Anong problema mo? Mataray na tanong nito. May mga anak ako, mama, diretsong sabi ni Marco, inilapag ang resulta ng AA test sa mesa nito. Kambal. At ang isa sa kanila ay may malubhang sakit.
Kailangan niya ng bone marrow transplant. Kinuha ni Doña Elvira ang papel. Tiningnan niya ito. Ang kanyang mukha ay hindi nagbago, nanatiling malamig na parang yelo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang babaeng iyon, sabi nito, ang bawat salita ay may kamandag. Ang babaeng simple na bigla na lang nawala. Sabi ko na nga ba? Isa siyang oportunista. Isang babaeng mukhang pera. At ngayon, ginagamit niya ang isang maisakit na bata para makapasok sa pamilyang ito. Hindi ito tungkol sa kanya, sigaw ni Marco, sa unang pagkakataon ay sinisigawan ang kanyang ina. Tungkol ito sa mga apo ninyo. Mga apo ninyo na hindi ninyo alam na nabubuhay. Hindi ko sila apo, tumayo si Elvira, ang kanyang boses ay tumaas din, sila ay isang pagkakamali. Isang eskandalo na sisira sa pangalan natin. Hindi ko sila kikilalanin. Hindi ko hinihingi ang permiso mo, giit ni Marco. Hinihingi ko ang tulong ng ospital. Ako ang ama, kaya ako ang unang susubukan bilang donor. Ihanda ninyo ang lahat para sa tissue typing. Agad. Bago pa man makasagot ang kanyang ina, tumalikod na si Marco at mabilis na lumabas. Ang kanyang isip ay nakatuon na. Mayroon siyang misyon. Ililigtas niya ang kanyang anak. Ito ang kanyang pagkakataon para itama ang isang pagkakamaling hindi niya alam na nagawa niya. Ito ang kanyang unang gagawin bilang isang ama. Habang naglalakad siya pabalik sa pediatric ward, handa nang ibigay ang mabuting balita kay Ara, tumunog ang kanyang telepono. Isang doktor mula sa immunology department. Marco, sabi ng boses sa kabilang linya. Natanggap ko ang utos mo. Nakuha na namin ang resulta ng iyong tissue typing kumpara sa batang si Liam Cruz. Isang biglaang pag-asa ang pumuno sa dibdib ni Marco. At? Tugma ba? Nagkaroon ng isang maikling, nag-aalangang katahimikan sa kabilang linya. I'm sorry, Marco, sabi ng doktor. Sinuri namin ng paulit-ulit. Hindi ka isang suitable match. Ang pag-asa sa dibdib ni Marco ay biglang naging isang malaking bato na humila sa kanya pababa. Ang lalaking kayang mag-ayos ng puso ng iba ay biglang nalaman na ang sarili niyang dugo ay hindi sapat para iligtas ang sarili niyang anak. Pagkatapos umalis ni Marco, naiwan si Ara sa isang estado ng nag-aagaw na pag-asa at takot. Ang pag-asa ay isang maliit na kandila na muling sumiklab sa kanyang madilim na mundo. Si Marco, ang sanhi ng kanyang pinakamatinding sakit, ay siya na ring nag-aalok ng tanging lunas. Tinanggap niya ang katotohanan. Handa siyang tumulong. Ang pagiging ama nito, na dati isang sumpa, ay ngayon ay naging isang posibleng biyaya. Umupo siya sa upuan sa labas ng silid ni Liam, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Magiging maayos ang lahat, bulong niya sa sarili. Siya ay isang de Leon. Isa siyang doktor. Ililigtas niya ang anak namin. Ang bawat minuto ng paghihintay ay isang pagsubok sa kanyang pananampalataya. Pinanood niya ang mga nurse na lumalabas-masok sa silid. Pinakinggan niya ang mahinang tunog ng mga makina ng ospital. Ang lahat ay tila isang panaginip, isang masamang panaginip na malapit ng matapos. Nakita niya si Marco na naglalakad sa pasilyo pabalik sa kanyang direksyon. Mabilis na tumayo si Ara, ang kanyang puso ay kumakabog sa pananabik. Handa na siyang marinig ang mabuting balita. Handa na siyang umiyak sa wakas, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ngunit nang makalapit ito, ang ngiti na nagsisimulang mabuo sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Ang mukha ni Marco ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang minsan niyang minahal, ay puno ng isang bagay na mas malala pa sa galit. Puno ito ng pagkatalo. Ang postura ng isang makapangyarihang doktor ay nawala, napalitan ng anyo ng isang lalaking bigo. Marco, tanong niya, ang kanyang boses ay isang takot na bulong. Huminto ito sa harap niya, hindi magawang salubungin ang kanyang mga mata. Tumingin ito sa sahig, sa pader, kahit saan maliban sa kanya. Hindi ito tugma, sabi ni Marco, ang boses ay patag at walang buhay. Ang dugo ko ang bone marrow ko, hindi ito isang match para kay Liam. Ang mga salita ay tumama kay Ara na parang isang alon na gawa sa yelo. Ang maliit na kandila ng pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang binuhusan ng isang baldeng malamig na tubig, at ang dilim ay bumalik, mas matindi at mas nakakapanlumo kaysa dati. Ano? Napailing siya, ayaw maniwala.
Pero paanong nangyari iyon? Ikaw ang ama. Sabi ng doktor, ang mga magulang ang may pinakamalaking sansa. May mga pagkakataon, Ara. Mga rare cases. At sa kasamaang palad, isa tayo sa mga iyon. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Ara ang parehong sakit at pagkabigo na nararamdaman niya. I'm sorry. Ginawa ko ang lahat. Napaupo si Ara pabalik sa upuan, ang kanyang mga binti ay biglang nawala ng lakas. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay naputol. Tapos na. Wala nang ibang paraan. Ang imahe ni Liam na nakahiga sa kama, na unti-unting nanghihina, ay sumilid sa kanyang isipan. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. May isa pa tayong pagpipilian, sabi ng isang boses. Ang doktor mula sa immunology department ay lumapit sa kanila, hawak ang isang folder. Pwede nating subukan ang ibang miyembro ng pamilya. Mga lolo't lola, mga tiyuhin. May kapatid ka ba, Jeff De Leon? Yumiling si Marco. Wala. Nag-iisa akong anak. Ang iyong mga magulang kung gayon, sabi ng doktor. Ang ama mo ay. Patay na ang ama ko, mabilis na sagot ni Marco. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan. Naiwan ang isang pangalan na hindi binigkas ngunit alam nilang lahat. Doña Elvira de Leon. Naramdaman ni Ara ang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang babaeng iyon. Ang ina ni Marco. Ang reyna ng imperyong ito. Ang babaeng, kung tama ang hinala niya base sa takot na nakita niya sa mga mata ni Marco noon, ay ang dahilan kung bakit siya itinuring na isang simpleng babae lamang. Hindi, mariing sabi ni Marco, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Ara na para bang binabasa ang kanyang isipan. Huwag mo siyang isipin. Ako ang bahala dito. Hahanap ako ng ibang paraan. May mga international registry. Wala na tayong panahon, Marco, sabi ni Ara, ang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng isang biglaang tapang. Tumayo siya at hinarap ito. Narinig mo ang doktor. Ang anak natin ay nanghihina. Hindi natin kayang maghintay ng isang himala mula sa ibang bansa. Hindi mo naiintindihan, Ara. Ang nanay ko hindi siya ganoon kadaling kausap. Hayaan mong ako ang gumawa ng paraan. Poprotektahan kita mula sa kanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Poprotektahan? Marco, 7 taon kong piprotektahan ang sarili ko at ang mga anak natin ng mag-isa. Kaya ko nang harapin ang kahit ano. Ang nanay mo. Isa lang siyang tao. Haharapin ko siya. Huwag, Ara. Pakiusap. May pakiusap sa boses ni Marco, isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanya. Ngunit huli na. Ang desisyon ni Ara ay buo na. Ang pride, ang takot, ang sakit, lahat ay walang halaga kumpara sa buhay ng kanyang anak. Anak ko rin siya, Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. At haharapin ko kahit ang demonyo para sa kanya. Kahit pa ang nanay mo iyon. Ang paglalakad patungo sa opisina ni Doña Elvira ay ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Ara. Bawat hakbang sa malambot na karpet ng executive wing ay nagpapabigat sa kanyang mga paa. Ang mga mamahaling painting sa dingding at ang mga gintong palamuti ay tila nanunuya sa kanyang simpleng damit at pagod na anyo. Ito ay ibang mundo. Isang mundo kung saan siya ay isang dayuhan. Isang kaaway. Huminto siya sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa darkwood. Kumatok siya, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Pasok, isang malamig na boses ang sumagot mula sa loob. Binuksan ni Ara ang pinto. Ang opisina ay napakalawak, mas malaki pa sa buong apartment niya. Isang malaking bintana ang nagpapakita ng tanawin ng buong syudad sa ibaba. At sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo sa isang malaking mesa, ay si Doña Elvira de Leon. Mukha siyang isang reyna sa kanyang trono, nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang langgam na naligaw sa kanyang palasyo. Anong kailangan mo? Tanong ni Elvira, hindi man lang nag-abalang umiti o mag-alok ng upuan. Lumunok si Ara. Ginang de Leon, ako po si Arabella Cruz. Alam ko kung sino ka, putol ni Elvira. Ikaw ang babaeng sumira sa katahimikan ng buhay ng anak ko. Sabihin mo ang pakay mo. Marami akong trabaho. Ang bawat salita ay isang sampal.
Ngunit tiniis ni Ara. Para kay Liam. Ang anak ko po, ang anak natin si Liam, kailangan niya ng tulong ninyo. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kondisyon ng bata, ang pangangailangan para sa isang bone marrow transplant, ang katotohanang hindi tugma si Marco. Sa buong panahon, si Elvira ay nakikinig lamang, ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Nang matapos si Ara, isang mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos, tumawa si Elvira. Hindi isang masayang tawa, kundi isang tawang puno ng pang-aalipusta. At inaasahan mong maniniwala ako sa dramang iyan, sabi nito, tumatayo at naglalakad paikot sa kanyang mesa, na para bang isang mandaragit na sinusuri ang kanyang biktima. Isang may sakit na bata. Napakagandang istorya. Napaka-convenient. Sabihin mo sa akin, magkano? Magkano ang kailangan mo para dalhin ang iyong pagkakamali at maglaho na ng tuluyan? Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi po pera ang kailangan ko. Buhay po ng apo ninyo ang pinag-uusapan natin dito. Huwag na huwag mong tatawaging apo ko ang batang iyon, biglang sigaw ni Elvira, ang kanyang malamig na anyo ay biglang nag-apoy sa galit. Ang batang iyon ay isang paalala ng isang pagkakamali, isang mansa sa pangalan ng pamilyang ito. At ikaw, itinuro siya nito, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Isang manggagamit. Isang oportunista. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Ara, ngunit hindi siya umatras. Lumuhod siya. Sa sahig. Sa harap ng babaeng humahamak sa kanya. Ang kanyang dignidad ay wala ng halaga. Nagmamakaawa po ako, sabi ni Ara, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kalimutan ninyo na po ako. Isipin ninyo na lang na isa siyang inosenteng bata. Dugo ninyo, laman ninyo. Pakiusap, magpatest lang po kayo. Kung hindi kayo tugma, aalis po ako at hindi na kayo muling guguluhin. Pero kung kayo ang pag-asa niya pakiusap, iligtas ninyo siya. Tiningnan siya ni Elvira mula sa itaas, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Tumayo ka. Nakakahiya ka. Ang sagot ko ay hindi. At hindi iyon magbabago. Tinalikuran siya nito, isang senyales na tapos na ang usapan. Gumuho ang mundo ni Ara. Ang huling pag-asa niya ay tuluyan ng namatay. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga binti ay nanghihina, ang kanyang kaluluwa ay pagod na. Tinalikuran niya ito, handa nang bumalik sa kanyang anak at harapin ang hindi maiiwasan. Habang papunta siya sa pinto, bumukas ito. Isang matandang nurse na may mabait na mukha ang pumasok, may dalang folder. Doña Elvira, excuse me po, magalang na sabi ng nurse. Dumating na po ang resulta ng annual executive check-up ninyo. Sinasabi ko na nga ba, napaka-espesyal talaga ng dugo ninyo. Ang rare po ng death type ninyo, ma'am. Perfect for donation kung sakali. Ang nurse ay nagsalita ng kaswal, walang kamalay-malay sa bigat ng kanyang mga salita. Napatigil si Ara. Napatigil din si Elvira na dahan-dahang lumingon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mukha ni Elvira, mayroong pagkabigla at hindi maipaliwanag na emosyon. At sa puso ni Ara, sa gitna ng durog ng mga piraso ng kanyang pag-asa, isang bago at nakakatakot na liwanag ang biglang sumibol. Isang liwanag na hawak ng mismong halimaw na gustong pumatay nito. Ang balita ay kumalat sa ospital na parang apoy sa tuyong damuhan. Hindi ang tungkol sa anak ni Marco, kundi isang tila ordinaryong piraso ng medikal na impormasyon, ang resulta ng annual check-up ng kanilang may-ari. Para sa karamihan, ito'y isang walang kwentang detalye. Ngunit para kay Marco, ito ay isang bala. Isang bala na hindi niya gustong gamitin, ngunit wala na siyang pagpipilian. Natagpuan niya si Ara na nakaupo sa labas ng silid ni Liam, nakatulala sa kawalan. Ang itsura nito ay parang isang sundalong natalo sa gyera. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Hindi niya kailangang magtanong. Alam niya sa katahimikan nito na hinarap na nito ang kanyang ina at nabigo. Narinig ko, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mahinahon. Tungkol sa resulta ng check-up niya. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay walang buhay. Anong silbi niyon, Marco? Ayaw niya. Sinabi niyang hindi. Kahit pa siya ang perpektong tugma, hindi natin siya mapipilit. Hindi mo siya mapipilit, pagtatama ni Marco, isang bagong determinasyon ang tumitigas sa kanyang boses. Pero ako, kaya ko.
Tumayo siya. Sa sandaling iyon, hindi siya ang doktor na nabigo o ang lalaking nagsisisi. Siya ang anak ni Doña Elvira de Leon. Alam niya ang mga kahinaan nito. Alam niya kung saan tatama. Hinarap niya muli ang lungga ng leon. Sa pagkakataong ito, hindi siya kumatok. Dire-diretso siyang pumasok sa opisina ng kanyang ina. Nakita niya itong nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod, nakatingin sa syudad sa ibaba. Umalis ka, sabi ni Elvira, hindi lumilingon. Wala na tayong pag-usapan. Mayroon, mariing sabi ni Marco. Ngayon, ako naman ang makikinig sa iyo. At ikaw ang sasagot. Dahan-dahang humarap si Elvira. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Tapang mo, Marco. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Ano nga ba ang ginawa mo para sa akin, ma? Tanong ni Marco, ang bawat salita ay may bigat. Maynood mo ako para maging perpektong tagapagmana. Kinontrol mo ang bawat desisyon ko. Pinili mo ang mga kaibigan ko, ang kursong kukunin ko, maging ang babaeng dapat kong pakasalan. Lumapit siya, ang kanyang anino ay unti-unting lumalaki sa loob ng malawak na opisina. Pinrotektahan kita, sa loob ng maraming taon, ako ang sumalo sa mga resulta ng pagiging malupit mo. Ako ang nagtiis. Ngunit hindi na ngayon. Anong pinagsasabi mo? Si Isabelle, sabi ni Marco, at ang pagbigkas niya sa pangalan ay nagdulot ng isang kislap ng sakit sa mga mata ng kanyang ina. Lagi mong sinisisi sa akin ang pagkamatay niya. Nakasalanan ko. Na kung hindi ako nagmaneho ng mabilis, kung naging mas maingat ako, buhay pa siya. Dahil iyon ang totoo. Hindi, sigaw ni Marco. Ang totoo, mama, ay tumatakas tayo noon. Tumatakas tayo sa iyo. Dahil sa gabi bago ang aksidente, sinabi mo sa kanya na kung hindi niya ako hihiwalayan, sisirain mo ang pamilya niya. Nagagamitin mo ang lahat ng kapangyarihan mo para idiin ang negosyo ng ama niya hanggang sa bumagsak ito. Minahal niya ako, pero mas mahal niya ang pamilya niya. Kaya pumayag siyang sumama sa akin para itakas siya, para makapagsimula kami ng malayo sa iyo. Ang mukha ni Doña Elvira ay biglang namutla. Ang maskara ng isang makapangyarihang matriarch ay nabitak, ipinapakita ang isang babaeng nabigla at nasasaktan. Hindi iyan totoo. Iyan ang totoo, giit ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pait ng maraming taong pagkikimkim. At alam mo iyan. Kaya mo ako sinisisi para takpan ang sarili mong kasalanan. Para hindi mo kailangang harapin na ang pagiging makasarili mo ang tunay na pumatay sa kanya. Napaurong si Elvira, napasandal sa kanyang mesa na para bang biglang nawala ng lakas. Ang katahimikan sa silid ay masakit. Huminga ng malalim si Marco, pinapakalma ang sarili. Ang galit ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Hindi ko ito sinasabi para saktan ka, mas sinasabi ko ito para maintindihan mo. Tapos na akong maging sunod-sunuran. Tapos na akong matakot sa iyo. Ngayon, may 2 akong anak sa ibaba. At ang isa sa kanila ay kailangan ka. Hindi bilang si Doña Elvira de Leon, ang reyna ng ospital na ito. Kailangan kanya bilang lola niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ibibigay mo ang bone marrow mo sa kanya. Ililigtas mo ang apo mo. Dahil kung hindi, Marco, at dito, ang kanyang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong, isisiwalat ko ang lahat. Ang totoong kwento sa likod ng pagkamatay ni Isabelle. Ang paninikil mo sa pamilya niya. Ibabagsak ko ang imaheng binuo mo sa loob ng 30 taon. Hahayaan kong makita ng buong mundo kung sino ka talaga sa likod ng maskara mo. Ito ay isang banta. Isang blackmail. Isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Ngunit para kay Liam, gagawin niya ang lahat. Si Doña Elvira ay nakatitig lang sa kanya, ang kanyang paghinga ay mababaw. Nakita ni Marco ang isang bagay sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita dati, takot. At sa ilalim ng takot na iyon, isang kislap ng pagkatalo. Dahan-dahan tumango ito. Isang maliit, halos hindi mahahalata na pagtango. Ngunit sapat na iyon. May isang kondisyon, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit matigas pa rin, sinusubukang bawiin ang huling piraso ng kanyang kapangyarihan. Gagawin ko. Ililigtas ko ang bata. Pero pagkatapos, kapag magaling na siya, aalis ang ina niya.
Napakunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Ang babaeng iyon, si Ara, sabi ni Elvira, ang kanyang lakas ay unti-unting bumabalik. Pipirma siya sa isang kasulatan. Isusuko niya ang lahat ng karapatan niya sa dalawang bata. Ibibigay niya sa atin ang full custody. At lalayo siya. Maglalaho siya sa buhay natin magpakailanman. Ang mga bata ay mananatili dito. Palalakihin natin sila bilang mga delyon. Walang bahid ng isang simpleng babae. Napatanga si Marco. Ang kondisyon ay napakalupit, napakasama, na halos hindi niya ito maproseso. Ang iligtas ang buhay ng isang anak kapalit ng puso ng ina nito. Ang ayusin ang isang pamilya sa pamamagitan ng tuluyang pagsira nito. Hindi. Iyan ang kondisyon ko, Marco, putol ni Elvira, ang kanyang mga mata ay muling naging matalim. Tanggapin mo o iwanan mo. Ang buhay ng bata o ang babaeng iyon. Pumili ka. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng silid, nahaharap sa isang imposibleng pagpili. Isang pagpili na dudurog hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa babaeng naghihintay sa labas, ang babaeng 7 taon niyang sinaktan nang hindi niya alam, at ngayon ay muli niyang sasaktan ng may buong kamalayan. Lumabas siya ng opisina, ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Nilapitan niya si Ara, na tumayo agad nang makita siya, ang mga mata ay puno ng isang panibagong pag-asa. Paano niya sasabihin dito? Umupo siya sa tabi nito, ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malaking bangin. Pumayag siya, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Isang malaking hininga ng ginhawa ang kumawala kay Ara. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luha ng pasasalamat sa pagkakataong ito. Salamat sa Diyos. Marco, salamat. May kondisyon siya, Ara, putol ni Marco, pinipilit ang sarili na tingnan ito sa mata. Ang sakit na nakita niya roon ay isang bagay na dadalhin niya habang buhay. Isang kondisyon na dudurog sa ating dalawa. Ang bigat ng pluma sa kamay ni Ara ay parang bigat ng buong mundo. Nasa harap niya ang isang kasulatan, ang mga salitang nakalimbag sa itim na tinta ay isang hatol sa kanyang pagiging ina. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, si Doña Elvira de Leon ay nakaupo, ang mukha ay isang malamig at walang emosyong maskara. Si Marco ay wala roon. Sinadya nitong hindi dumalo. Hindi raw nito kayang masaksihan. Isinusuko ko, si Arabella Cruz, ang lahat ng aking karapatan bilang ina sa aking mga anak, sina Leo at Liam Cruz. Bawat salita ay isang punyal na tumatarok sa kanyang puso. Ang buhay ng kanyang anak kapalit ng kanyang kaluluwa. Iyon ang presyo. Naalala niya ang mukha ni Liam na natutulog, ang mahina nitong paghinga. Naalala niya ang yakap ni Leo na laging nagtatanong kung kailan sila muling mabubuo. Para sa kanila, gagawin niya ang lahat. Itinapat niya ang dulo ng pluma sa linya sa ibaba ng papel. Isang butil ng luha ang pumatak sa kasulatan, bahagyang nagpamansa sa tinta. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa isang mabilis, halos marahas na galaw, isinulat niya ang kanyang pangalan. Tapos na. Ipinagkanulo niya ang sarili niyang puso. Ang operasyon ay naging matagumpay. Ang mga sumunod na linggo ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga araw at gabi sa ospital. Unti-unti ang kulay ay bumalik sa mga pisngi ni Liam. Ang kanyang ngiti ay nagsimulang sumilay muli. Si Leo ay hindi mapaghiwalay sa tabi ng kanyang kakambal, ang tagapag-alaga, ang tagapagpasaya. Si Ara ay nanatili sa isang sulok, isang anino sa sarili niyang pamilya. Pinanood niya si Marco na maging isang ama. Tinuruan nito si Leo kung paano magbasa ng mas mahihirap na salita. Kinwentuhan nito si Liam ng mga istorya tungkol sa mga bituin. Sa bawat tawa ng kanyang mga anak kasama ang kanilang ama, isang bahagi niya ang natutuwa, ngunit isang mas malaking bahagi ang nasasaktan. Dahil alam niyang ang mga sandaling ito ay hiram lamang. Nakita rin niya ang pagbabago kay Doña Elvira. Sa una, ang mga pagbisita nito ay maikli at formal. Ngunit isang hapon, nakita ni Ara mula sa siwang ng pinto na pinapanood nito ang natutulog na si Liam. Dahan-dahan itong lumapit, at sa isang kilos na puno ng pag-aalinlangan, hinaplos nito ang buhok ng bata. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng matinding ilaw ng ospital, nakita ni Ara ang isang kislap sa mga mata ng matandang babae. Hindi na ito ang reyna ng isang imperyo, kundi isang lola na nakatingin sa kanyang apo.
Nang araw na idineklara ng mga doktor na si Liam ay nasa daan na patungo sa ganap na paggaling, alam ni Ara na dumating na rin ang kanyang sariling hatol. Oras na para umalis. Sa huling gabi, niyakap niya ang kanyang mga anak ng napakahigpit. Mama, saan ka pupunta? Tanong ni Leo. May trabaho lang si Mama sa malayo, anak, sabi niya, pinipigilan ang kanyang boses na mabasag. Pero babalik din ako. Maging mabait kayo kay Papa, ha? Hinalikan niya sila sa noo, bawat halik ay isang paalam. Isang tahimik na pagpapaalam na hindi nila naintindihan. Tinalikuran niya sila bago pa man niya makita ang kanilang mga luha. Bahagi 2, ni Marco. Natagpuan ni Marco ang kasulatan sa ibabaw ng kanyang mesa, ang pirma ni Ara ay isang maliit na sugat sa papel. Sa ilalim nito may isang maikling sulat. Marco, alagaan mo sila. Mahalin mo sila ng doble, para sa iyo at para sa akin. Patawad. Ginusot niya ang papel sa kanyang kamao. Hindi. Hindi ito ang plano niya. Hindi ito ang paraan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng ospital. Ang kanyang isip ay nag-iisip kung saan. Saan pupunta ang isang taong walang natitira? Ang sagot ay tumama sa kanya na parang kidlat. Sa lugar kung saan nagsisimula at nagtatapos ang lahat ng paglalakbay. Ang bus station. Naroon ang amoy ng diesel at alikabok. Ang ingay ng mga sigaw ng mga konduktor at ang pagdating at pag-alis ng mga bus. At sa gitna ng lahat ng gulo, nakita niya ito. Nakaupo sa isang bangko, yakap ang isang maliit na bag, nakatingin sa kawalan. Ang babaeng nagdala ng kanyang mga anak sa mundo. Ang babaeng handang iwanan ang mga ito para lang mabuhay sila. Ang babaeng mahal niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya, nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay puno ng gulat at sakit. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito, mabilis na pinupunasan ang isang luhang kumawala. Sinusundo ka, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Ara mula sa kanya. Umalis ka na, Marco. Tapos na. Ito ang kasunduan. Walang kasunduan, sabi niya, umuupo sa tabi nito. Kinuha niya ang kamay nito. Malamig ito. Ara, tingnan mo ako. Nang sa wakas ay tumingin ito sa kanya, sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang dapat sinabi. Narinig mo ako noon, panimula niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. Sa telepono. Narinig mo akong sabihin na ikaw ay isang simpleng babae lang, na hindi iyon ang plano. Tama ka. Narinig mo iyon. Nakita niya ang muling pagguhit ng sakit sa mga mata nito. Pero ang hindi mo narinig, pagpapatuloy niya, ay ang dahilan. Ang totoo, Ara, takot na takot ako noon. Takot akong magmahal ulit dahil ang huling babaeng minahal ko ay namatay sa aking mga kamay o iyon ang inisip ko. Takot akong ipakilala ka sa nanay ko dahil alam kong sisirain ka niya, tulad ng halos pagsira niya kay Isabelle. Ang mga salitang iyon ay hindi para sa iyo. Iyon ay para sa sarili ko. Isang kasinungalingan para itulak ka palayo, para protektahan ka sa magulo kong mundo. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Dahil sa pagtatangkang protektahan ka, nasaktan kita sa paraang hindi ko kailanman inakala. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa mga pisngi ni Ara ngayon, ngunit hindi na ito mga luha ng sakit, kundi ng pagkalito at pag-unawa. Ipinunit ko ang kasulatan, Ara, sabi ni Marco. Walang bisa iyon. Dahil ang plano ko ngayon, ang tanging plano ko ay ang mabuo tayong muli. Ikaw, ako, si Leo at si Liam. Mahal kita, Ara. Mahal na mahal kita. At kung papayagan mo ako, gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko para patunayan iyon sa iyo araw-araw. Pero ang nanay mo di. Bulong ni Ara. Isang itim na kotse ang huminto sa harap nila. Bumukas ang bintana sa likuran. Nakaupo roon si Doña Elvira, ang mukha ay seryoso pa rin, ngunit wala na ang dati nitong bagsik. Hindi ito nagsalita. Sa halip, iniabot nito ang isang maliit na kahon na pelus. Nag-aalangang kinuha ito ni Marco at ibinigay kay Ara. Binuksan niya ito. Sa loob, isang kwintas na may gintong medalyon, ang sagisag ng pamilyang De Leon. Isang pamana na ipinapasa sa bawat henerasyon. Hindi ko kailangan ng isang perpektong manugang, sa wakas ay sabi ni Elvira, ang kanyang boses ay hindi mainit,
ngunit hindi na rin malamig. Ang kailangan ng mga apo ko ay isang ina. At ang kailangan ng anak ko ay maging masaya. Isinara nito ang bintana at umalis ang kotse, iniwan silang dalawa sa gitna ng bus station. Si Ara ay umiiyak na, hindi na pinipigilan ang sarili. Inilagay ni Marco ang kanyang mga braso sa paligid nito at hinayaan niya itong umiyak sa kanyang dibdib, isang pag-iyak na naglalabas ng 7 taong sakit, 7 taong pag-iisa, 7 taong pagmamahal na itinago. Bahagi 3, Epilogo. Isang linggo ang lumipas. Ang pamilyang De Leon, ang bago at hindi perpektong bersyon nito, ay naglalakad palabas ng ospital. Si Liam, medyo payat pa ngunit malusog na, ay hawak ang kamay ni Ara. Si Leo ay nakasakay sa mga balikat ni Marco, tumatawa ng malakas. Sa likuran, ilang hakbang ang layo, si Doña Elvira ay naglalakad, isang maliit at halos hindi mahahalata ng ngiti ang nasa kanyang mga labi. Sila ay isang pamilya. Isang pamilyang binuo mula sa mga durog na piraso ng nakaraan. Isang pusong muling nabuo. Habang papasok sila sa kotse, tumunog ang cellphone ni Marco. Tiningnan niya ang screen. Calling, Beatrice Sandoval. Tumingin siya kay Ara, nang umiti sa kanya. Isang ngiti na nagsasabing, kaya natin to, magkasama tayo. Ngumiti si Marco pabalik. Ano man ang dalhin ng bukas, haharapin nila ito. Magkasama. Pinatay niya ang tawag at itinago ang cellphone sa kanyang bulsa. Sa ngayon, ang mahalaga lamang ay ang pamilyang nasa loob ng kotse. Ang pamilyang sa wakas ay buo na. At dito, sa isang bagong simula na puno ng pag-asa, pansamantalang nagtatapos ang kwento ng nabuong pamilya ni Ara at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong paglalakbay kasama sina Ara, Marco, Leo at Liam. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan at damhin ang kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi ko maiwasang madala sa bigat ng kanilang mga pinagdaanan. Naramdaman ko ang takot ni Ara sa bawat pagsubok, ang pagsisisi ni Marco sa bawat pagkakamali, at higit sa lahat, ang walang hanggang pagmamahal na nagbigay sa kanila ng lakas upang bumangon at magpatuloy. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa perpektong paraan. Ito ay binubuo sa pamamagitan ng pagpapatawad, pag-unawa, at pagpili sa isa't isa araw-araw, lalo na sa mga panahong pinakamahirap. Ito ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang sa pagpapatawad sa iba, kundi pati na rin sa pagpapatawad sa ating mga sarili para sa mga pagkakamaling nagawa natin sa nakaraan. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging mayroong sisikat na umaga. Na kahit ang isang pusong nadurog ay kayang buuin muli ng pag-ibig na tapat at totoo. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot mula sa paglalakbay ni Ara at Marco? Hinihikayat ko kayong mag-iwan ng inyong mga komento. Bawat isa ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa mga susunod pang kwento. Ako po ang inyong manunulat, laging nagpapasalamat.